Pedro, isang maliit na lungsod sa Eternal Kingdom, isang lupa na pag-aari ng isa sa mga top guilds ng Satisfy, ang Giant Guild. The Lord of Pedro, Chris Great Swordsman, third sa Unified Rankings, siya ang guildmaster ng Giant. Sinasabi ni Chris na isang armor na ginawa ng isang master craftsman na hindi kilala at walang reputation, isa itong great item, nabigo daw siyang imbitahan sa kanilang guild si Panir at Steng, ang una at ikalawang blacksmith rankers. Pinag-utos ni Chris na hanapin ang blacksmith sa Winston at isali siya sa kanilang guild. Ang buong guild ay naging desperado na hanapin ang pinag-uusapan na blacksmith na ito. Guild missions hanapin at isali ang hindi kilalang master craftsman. Eliminate si Euphemina. Sa Winston, alam daw nila na si Erina at Euphemina ay iisa sa nakalap nilang investigasyon. Sinasabi ni Rigas na kailangan daw nilang hanapin ang blacksmith na ito bago tirahin ni Jeshuka ng fire arrow ang kanyang butas sa ilong. Ang Sedeca Guild ay pinakilos ang lahat ng kanilang members para hanapin ang blacksmith. Nakita ni Rigas si Greed at sinasabi nito na siya ang taong gusto sumali sa kanila sa pagsalakay sa Guardian of the Forest. Tinawag ni Rigas si Greed at isa daw itong walang armor na gladiator. Nakilala naman ito ni Greed at sinasabi ni Rigas na nakilala niya daw siya. Bakit daw mukhang malungkot ito? Sa isip-isip ni Greed na isang maingay na muscleman, nagkita daw sila sa Byron Village nang subukan niyang sumali sa pagsalakay. Sigurado daw siya na makikinig ang malambot na puso na gaya na ito sa hiling niya, sinasabi ni Greed. Ninakaw daw ang item niya ng isang asshole, magpapakamatay na lang daw siya. Sinasabi ni Rigas, huwag daw ito magpapakamatay, tutulungan niya daw ito. Hindi daw dapat siya sumuko sa kanyang buhay, nasa likod na pala si Jeshuka. Galit na sinasabi na sino daw nagsabi na pwede siya. Bakit niya daw tutulungan ang iba, imbes na gawin niya ang mga misyon? Sino daw ang tinitignan niya? May trabaho si Rigas, mag-isa na lang daw niya hanapin ang mga problema nito. Sinasabi ni Rigas na Mr. Greed, ang taong ito ang kanilang guildmaster na si Jeshuka. Sumagot si Greed na wala daw siyang pakialam, wag niya daw pigilan kung kusa siya tutulong sa ibang tao. Sinasabi ni Jeshuka na sino daw siya para kausapin siya ng ganyan. Sinasabi ni Greed na ang pagiging guildmaster ang hindi bigyang katwiran ng master ang pagiging malupit. Sinasabi ni Jeshuka na ang guild member ang dapat sumunod sa utos ng master, hindi ang estranghero na tulad niya. Sa isip-isip ni Greed na isa itong priceless shield. Kailangan niya daw ang tulong niya kahit anong mangyari. Sinasabi ni Greed na wag naman daw siyang ganyan, pahiramin niya daw si Rigas. Pinagbubulungan na si Jeshuka ng mga marites sa likod. Naiinis at sinasabi ni Jeshuka na nakakakuha na daw sila ng pansin. Nasasira na daw ang reputation ng kanilang guild, pumili na daw si Rigas kung sino ang uunahin nito. Sinasabi ni Rigas na ang pagtulong sa mga nangangailangan ay ang espiritu ng Taekwondo. Galit na sinasabi ni Jeshuka na papatayin niya daw ito. Sa inis niya, sinabi nito na isa daw abnoy ang Taekwondo na yan. Narinig ni Jeshuka sa mga marites na sinasabi na ang lalaki daw na yun, ang blacksmith mula sa item creation game. Sumang-ayon naman ang isang marites at sinasabi nito na nakasama niya si Khan para makipagharap kay Erina sa 2 vs 1 competition. Sa isip-isip ni Jeshuka na siya daw yung lalaki sa balita at pinag-uusapan. Baka alam niya kung nasaan si Euphemina, kailangan niya daw magpadala ng mensahe kay Rigas. Nakablock lahat ng mensahe ni Rigas. Sa isip-isip ni Jeshuka na seryoso daw ba ito? Nakablock daw ito. Para makaiwas siya sa galit niya, hahanapin niya daw itong abnoy na Taekwondo crackhead na ito, sa Yatan Church. Malapit nang bumalik si Musta dala ang Divine Shield. Sinong mag-aakalang may ganyan na blacksmith sa lugar na ito? Alam niya ba kung ano ang mangyayari kung ang Divine Shield ay lagyan ng dark magic? Malakas. Sixth servant ng Diyos ng Yatan Pari ng Yatan Church. Kung aware daw ito, hindi sana naging mahina ang mga depensa ng Winston, pero salamat daw dito. Nakakuha daw siya ng isang magandang birhen upang gamitin bilang isang sakripisyo, gamit ang sarili niya mga kamay. Lady Irene, sinasabi ni Doron na naligtas niya daw ito dahil sa lalaki na yan. Imposible daw sana ito, kung walang tulong niya. Dapat niya daw itong hanapin, at panatilihin niya ito sa tabi niya. Siya ang bata na makakakilala ng singsing na ito. Kinabukasan, tinatanong ni Greed na ano daw ang gagawin nila kung wala din dito sa bundok na ito.
Hindi lang daw sila nakatulog kagabi, sumagot naman si Rigas na maghahanap daw sila sa ibang bundok. Sinasabi ni Rigas na ang iyong mga equipment ay kahanga-hanga. Kaya daw pala ito ay isang powerful warrior. Sinasabi ni Greed na hindi daw nila alam kung kailan nila makikita ang magnanakaw na yan. Sinasabi ni Rigas na sinabi niya daw na ang magnanakaw ay may itim na aura, malamang miyembro siya ng Yatan Church, at kung siya ay isang high priest posibleng hawak niya ang item ng iba, at kayang makapatay sa ibang Yatan believers. Sumang-ayon naman si Greed, tama daw itong lahat, mukha mahigit 12 na daw sila. Hindi niya daw akalain na marami sila dito, hunting daw silang ngayong mga araw. Sinasabi ni Greed na dapat daw sila mag-ingat sa mga kilos nila, at iwasan na mapansin. Ano daw sa palagay nito, hindi pa tapos magsalita si Greed sumugod na si Rigas sa mga kalaban. Sinasabi ni Rigas na isang magandang pagkakataong daw ito, para magsanay, salamat daw sa kanya. Sinasabi ni Greed na tinalo niya daw ito lahat, napakalakas daw nito. Dapat nasa loob ng cave ang matandang lalaki, hindi niya daw ito makita sa mga nasa lupa. Sinasabi ni Rigas na may pagkakataon pa rin daw siya magsanay. May nagsalita at sinasabi na hindi niya daw gusto na may mga hindi imbitadong bisita. May lumabas na notification na lumitaw na ang sixth servant ng Diyos ng Yatan na si Malakas. Ang mighty dark magic power ay naglagay ng takot, paghina, at mga epekto na nakaka-immobilizing. May lumabas na itim na aura at na-activate ang passive skill ni Greed na ang isang legend ay hindi madaling makakaramdam ng takot. Nilabanan mo ang lahat ng abnormal na kondisyon, tinamaan si Rigas ng itim na aura. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw naiwasan dahil sa immobilization. Sinasabi ni Rigas na baka ito ay masyadong mahirap para i-consider bilang training. Sinasabi ni Malukas na nilabanan niya ang kapangyarihan niya. Nakakagulat daw ito. Siya daw ba ay isang katulad ni Yura, ngunit walang habag sa iyo? Sinasabi ni Greed na tumigil daw muna siya sa pag-atake para mabigyan ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Nagpakawala si Greed ng wind blast sa papalapit na itim na bagay. Hindi naman makapaniwala na binaliwala niya lang ang ginawa niya. Sa isip-isip ni Rigas na di niya daw akalain na makikita nila si Malakas. Kailangan niya daw ng tulong sa kanilang guild center ng Rolf Mountain, magpadala ng suporta. Lumitaw si Malakas, sinasabi ni Jeshuka na meron daw ba itong death wish? Naglakas loob daw siyang hindi sila pansinin, sinasabi ni Rigas na kalma, baby kalma, master. Hindi niya daw alam kung ano ang problema niya. Pero nakita daw nila si Malakas, wala siya sa headquarters ng Yatan Church, level 310 siya. Kaya ihanda daw nila ang lahat ng equipment niya at tulungan niya daw ito. At bilisan daw nila, kahit si Malakas yan o hindi, basta huwag papabayaan si Greed kahit anong mangyari. Siya ang disciple ni Blacksmith Khan, baka alam niya kung nasaan si Euphemina. Hindi makapaniwala si Rigas na blacksmith pala siya, ang lakas niya. Ginamit ni Greed ang quick movements at Blacksmith's Rage, hindi niya daw naisip na darating ang opportunity na gagamitin ang mga ito. Sinasanay niya ang kanyang sarili. Habang hinahanap niya ang mga abnoy na magnanakaw na ito, kailangan niya daw hawakan ito ng 2 kamay dahil sa mababa ang kanyang strength, pero gusto niya daw ang bigat na ito, +5 Dainsleif. Pagmaz Swordsmanship, Link, +5 Dainsleif, Reproduction. Rating, Unique, Durability, 500/500 Kapangyarihan ng attack, 549 hanggang 772. Bilis ng attack, -8% karagdagang pinsala equal, hanggang 10% ng kasalukuyang pagtatanggol ng target ay magdeal, mas madami ang bilang ng kaaway, mas malaki ang pinsala. Nabuo na ang skill Golden Flash, Link, 500% ang iyong attack power sa isang target. Mga kondisyon sa paggamit ng kasanayan, magkakaroon ka ng isang uri ng isang sword weapon equip. Cost ng mana, 350 cooldown, 100 segundo. Napaisip si Rigas sino daw ang magsasabi na isang blacksmith ito, at sobra lakas niya para maging blacksmith. Mukhang mali ang narinig nila. Sa isip-isip ni Malakas na ang kanyang sword ay kahangahangang, sayang naman daw. Wala itong silbi dahil hindi ito umaabot sa kanyang katawan. Sa isip-isip ni Greed na anong meron daw sa balabal na yan. Mahina lang daw ang pinsala niya. Nakakapangwalang bisa, sinasabi ni Malakas na ang kanyang kahinaan ay some ira sa kanyang pananibik.
Mamatay na daw siya ngayon, ginamit niya na ang divine punishment, tinamaan si Greed at naalis ang kanyang maskara at nag-counter-attack si Greed. Ginamit niya ang Blacksmith Rage, at ang Restrain. Walang lalapit sa iyo ng 3 segundo, hindi ma-apply ang Undead. Coast ng mana, 300 cooldown, 300 segundo. Nagtataka si Malakas na bakit hindi niya ito malapitan. Sa isip-isip ni Greed na kailangan niya mabalik ang mana niya. Sinasabi ni Greed kay Rigas, kung magaling na daw ito, kailangan na daw nilang tumakas. Tumetawa at sinasabi ni Rigas na lagi lang niya gustong labanan ang mga makapangyarihang kalaban. And fortunately, mabilis sila, may lumilipad na isang arrow patungo kay Malakas. Sinasabi ni Jeshuka na kung ayaw niya patayin kasama ang halimaw na yan, wag siya tatayo sa dadaanan ng kanyang arrow. Hayop kang Rigas ka, tumayo ka sa isang sulok, dumating na si Jeshuka, galit na sinasabi ni Jeshuka kay Rigas na kailangan daw nilang mag-usap pagkatapos nito, tumugon naman si Rigas ng isang tawa, at ikaw, disciple ni Khan, sinasabi ni Jeshuka na huwag niya daw isipin na pumunta kahit saan at hintayin niya daw sila. May napansin si Greed at sinasabi nito na isang espesyal na Jaffa Arrow, ginawa niya daw ito, siya daw pala ang bumili nito. Gulat na gulat si Jeshuka na ginawa niya ito. Tapos siya ang hinahanap nila, sinasabi ni Malakas na napakawalang kabuluhan. Wala kang magagawa laban sa mga lingkod ng Diyos ng Yatan, na nalampasan ang sangkatauhan, sinasabi ni Jeshuka na sasabihin niya daw ito ulit. Huwag daw itong pumunta kahit saan at hintayin niya daw sila. Sinasabi ni Jeshuka na nalampasan ang sangkatauhan. Isa ka lang biktima ng kapangitan, at kami, ang Sedika Guild, ang iyong mga predator. Ang ika-6 na lingkod ng Diyos na si Yatan, na si Malakas, ay ang pari na pinangasiwaan ang lahat ng ritual sa Yatan Church. Sikat siya sa pangyayari kung saan 87 birhen ang inihain upang maging idiot ang hari ng Bongurst Principality, pati ang pangsakripisyo ng 607 birhen upang itaas ang epidemya sa teritoryo ni Earl Raven. Sinasabi ni Malakas na ano daw ang maaaring gawin ng mga tao laban sa isang lingkod ng Diyos ng Yatan na nagtapos sa sangkatauhan. Sinasabi ni Jeshuka na tingnan daw nila kung hanggang kailan niya mapapanatiling ang Confident Act na iyan habang kinakaharap ang pinakamalakas na guild, ang Sedika Guild. Sinasabi ni Malakas na iaalay niya daw ito sa Yatan. Girl, hinarangan ang pag-atake ni Malakas na si Tobon at ginamit nito ang Patient Shield, Tobon. Ang unang rank Paladin, Chief of Staff ng Sedika Guild, sinasabi ni Jeshuka na simple attack lang daw ba yan, ang binigay niya, Malakas? Sa isip-isip ni Tobon na ang simpleng atake na yan ay bumaba ng 20 durability ng shield. Alam niya daw na umaarte lang ito para mabawasan ang takot ng iba. Pero ang level 310 Black Magician ay hindi niya kasing lakas na kalaban, Master. Sinasabi ni Malakas na isang maliit na archer ang tinawag na mahina ang mga pag-atake niya. Sinundan ni Rigas ng pag-atake, at sinasabi nito na kaya daw nandito siya, ang katawan niya daw ay hindi pa natatalo sa harap ng malakas na kalaban. Nabigla si Malakas na nasa gilid niya na pala si Rigas, at pinakawalan ni Rigas ang malapakyaw na atake. Pinakawalan niya ang penetration na skill, tumalsik si Malakas sa suntok ni Rigas. Sinasabi ni Jeshuka na wag daw itong tumingin sa iba, at wag maging careless. Wag niya daw aksayahin ang mga arrows nito, abnoy na taekwondo na crackhead. Tumetawa at sinasabi ni Rigas na alam niya daw na tama daw ang kanyang timing, sa isip-isip ni Jeshuka na ang kalaban ay pinakamahinang sa 8 lingkod. Dahil lahat daw sila ay nasa level 200, pwede daw silang manalo. Bakit daw sila nagdadabog sa paligid? Panahon na daw para mag-hunting. Sinasabi ni Vantner na siya na daw ang mangunguna, Vantner. Ang unang rank Guardian Knight ika-66 na sa Unified Rankings. Hindi namalayan ni Rigas na inatake na pala siya, nag-alala naman si Vantner kay Rigas. Sinasabi ni Malakas na tama na ang kalokohan na ito, kayong mga maliit na nangahas na lumaban sa kalooban ng Diyos. Pinalabas ni Malakas ang kanyang magic power, ang Mighty Dark Magic Power ay naglagay ng takot, at nagpahina sa kanila, at ang mga epekto ng immobilizing, hindi makagalaw ang mga Sedika member sa spell na pinakawalan ni Malakas, inilunsad na ni Malakas ang kanyang magic sa lahat ng 4 na direksyon, nakatanggap sila ng 8,900, 16,503, 11,027 na pinsala,
sumisigaw ang mga Sedeca member sa mga natatanggap nilang pinsala, nawalan ka ng 53% ng iyong health mula sa isang atake. Nakastand ka ng 3 segundo, sinasabi ni Jishuka na ang lahat ng guild members nawalan ng higit 30% ng kanilang health sa isang atake lang. Black magic, debuffs, at iba't ibang kasanayan sa defense, karagdagang, kahanga-hanga ang kakayahan sa pag-recover sa sarili at isang napakalaking halaga ng magic power, ang Malakas ay totoong makapangyarihan, sinasabi ni Malakas kung sino ngayon ang mag-hunting ngayon. Sinasabi ni Tobon na lahat daw sila ay protektahan ang Panginoon. Sumagot si Jishuka na okay lang daw siya. Tobon, may potions daw siya. Makinig ng mabuti ang lahat, ito ang order ng Guildmaster. Ang kanilang top priority ngayon ay ang blacksmith na si Greed. Protektahan ito, imbes siya kahit mamatay ang iba, dapat siya makasurvive. Nagtataka sila Jishuka at Tobon, kung bakit ayos lang siya, paano daw ito nangyari. Ngayong niya lang naisip, ang sword at ang kanyang armor. Hindi daw ba siya blacksmith, nagsisinungaling daw ba siya? Hindi siya sigurado sa sinabi niya na ginawa niya ang mga arrow. Ano daw ang ginamit niya trick ng tao na yan para makasurvive? Wala daw siyang idea kung ano ang nangyayari, inutusan niya si Vantner na mag-forward. Sumunod naman si Vantner at umatake na ito, sa isip-isip ni Vantner na ang itim na balabal na ito ay nahaharang ang kanya mga atake. Kailangan niya daw, umatake ng mas mabilis pa, sinasabi ni Malakas na nakakatawa daw ang kanyang bilis at lakas, hindi daw ito sapat para matalo siya. Tinulungan na din siya ni Pon at umatake na din ito. Sa isip-isip ni Malakas na isang pag-atake na parang isang kidlat. Muntik niya na daw hindi na ilagay ang kanya shield sa tamang oras, at ano ang kapangyarihan na ito. Sinasabi ni Pon na nakareact siya sa surprise attack niya. Pon, Level 243, ang unang rank ng Spear Knight ng 23rd sa Unified Rankings. Sinasabi ni Vantner na huwag daw siyang gamitin bilang shield nito, isa daw siyang abnoy. Sinasabi ni Pon na ang Guardian Knights ay dapat magtanggol habang umaatake ang damage dealer. Common sense yan, may utak ka pa rin ba, sa kabila ng wala kang buhok, kalbo. Sobrang palpak daw ang pag-tank niya, tigilan niya na daw ang paglagay ng lahat ng kanyang stat points sa walang kwentang defense class. Galit na galit si Vantner at sinasabi nito na hindi niya daw alam na ang mga Guardian Knights ay naglalagay ng lahat ng points nila sa strength at invisible sila sa PvP. Gusto daw ba niya labanan siya? Sinasabi ni Pon na tumahimik ka na kalbo, nahihiya daw siya na magkaedad lang sila. Sumagot naman si Vantner na manahimik daw ito, manok daw ba ito, mahina daw ito? Nakikita nating na naiinis na si Malakas sa ginagawa ng dalawa at sobrang ingay daw ng mga ito. Sumisigaw at sinasabi ni Malakas na tumahimik daw sila. Mga abnoy kayo, sinasabi ni Pon na tumigil na daw ito sa pagiging masungit. Inatake si Pon kaso mabilis lang naman ito na dodge agad. Sinasabi ni Pon na isang guided magic, interesting daw ito. Umatake si Pon at ginamit nito ang Mock Spear, nakaramdam ng takot si Malakas nang papalapit na ang atake ni Pon. Sinasabi ni Malakas na tumagos daw ito sa 3 layers ng shield niya. Nakakahiya daw ang ganito, isang traveler lang daw siya. Umatake na din si Vantner at ginamit ang weapon throw at sinasabi nito na subukan niya daw i-block ito ngayon. Madali lang naman ito na block, napahawak na lang sa ulo nito na kalbo. At sinasabi niya na bakit hindi gumagana ang mga skills niya tulad ni Pon. Sinasabi ni Pon na masyado na daw itong greedy para sa Guardian Knight kalbo. Ang isang Guardian Knight ay naka-focus sa strength at mabilis na lumago at makapangyarihan sa PvP battles, pero mas mahirap kang harapin ang mas malakas na kalaban dahil hindi niya daw exploit ang buong potential ng klase niya. Naiinis at napapamura at sinasabi ni Vantner na parang hindi niya ma-reset ang stats niya dahil walang cash items, at sinasabi ni Pon na hindi siya makapaniwala na ang Mock Spear ay hindi epektibo sa una pa lang, pero hindi dahil sa depensa niya. Masyadong mahina ang kanyang level 190 na sandata kumpara sa kanyang kasalukuyang level, kahit unique item ito, may limit na ito, hindi lang siya ang nakaka-realize ng tunay na halaga ng isang blacksmith. Sino ang hindi magugulat sa mundo? Ang mga araw na ginawa niya ay kahanga-hanga, tama daw ba siya master? Sinasabi ni Malakas na parang hindi niya pa na-realize ang kanyang posisyon.
Panuuri ng mabuti, lahat ay magiging katulad niya sa ilang segundo. Sinasabi ni Vantner na Rigas, naubos na daw ba ang mga potions nito? Sumugod ka sa kanya nang hindi nagpapagaling para tumulong ulit sa iba. Sinasabi ni Rigas na kinakailangan niya daw observe siya mula sa itaas. Kailangan niya daw ng magandang pagsasanay. Sinasabi ni Malakas na tapos na daw ba siya magpaalam? Sinasabi ng naka-violet na buhok na lalaki na isa daw itong bastard. Batid ng nakadilaw na buhok na lalaki na sobrang maraming mawawalang rankers kung mamamatay sila. Wala na silang magagawa, sobrang malakas ang kanyang magic power at depensa. Si Mr. Rigas, inatake siya ng hindi nag-iisip, napapamura at sinasabi ni Jeshuka na mag-isip ka, Jeshuka. Ilalagay niya ba ang lahat sa panganib para iligtas siya? O ililigtas niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakamatay? May nagsalita at sinasabi nito na ano daw ang mga ginagawa niyo mga rankers. Alam niyo ba kung magkano ang pera ang nakataya dito? Nagulat si Malakas na mabilis siya inatake ni Greed, at siya pala ang nagsasalita kanina. At sinasabi nito na bitawan niya daw ang kamay na hawak niya. Sa pagkakataon na ito takot na sinasabi ni Malakas na itong persistent bastard na naman, ginamit ni Greed ang pagmaz swordsmanship at ang restraint.